Yo guys, so day 2 natin ngayon dito sa KSYN Gym and sasagutin natin ngayon yung question na ano ba yung dapat mong gawin? Should you bulk or cut first? Sa mga nahihirapan mag-decide, sana yung video na to makatulong sa decision making nyo. So we are officially done sa deload week natin. So we've taken 1 week na medyo i-reduce yung intensity para makahabol yung katawan natin sa overall systemic fatigue. So ngayon, unti-unti na nating ibabalik yung intensity sa training. And hopefully during the next few days, may balik na natin yung dati natin na strength and para tuloy-tuloy yung progress natin doon sa physique natin. So yun, today is a push day. Supposed to be, kahapon ako mag-shoot ka. So holiday kahapon medyo busy dito sa gym. So ngayon naka-timing tayo na wala masyadong tao. And syempre sa mga bago sa channel natin, if you want to learn more about fitness in general, then consider subscribing. And also I'd like to invite you sa ginawa kong exclusive Facebook group in which doon na mag-host ako ng mga live trainings, Q&A sessions, and other resources na makakatulong sa overall fitness journey ninyo. So kung gusto mo mag-join, yung link natin nasa description box. So click nyo lang yon and it will take you to the Facebook page and join lang kayo and then I will accept you. Okay, so today is push day. Let's go. Okay, so first na kailangan natin maintindihan muna is we need to define ano ba talaga yung bulking and cutting phases. So bulking phase, yan yung phase kung saan yung main focus mo is to gain as much muscle as possible, and with that, yung food intake mo pataas yan. And kasabay ng pagtaas ng food intake, that will allow you to train harder sa gym, and in return, mas stimulate mo yung muscle mo in order for you to grow. Ngayon, pagdating naman sa cutting phase, yan yung phase kung saan yung main focus mo naman is to get rid of as much fat as possible para mailabas mo yung pinaghirapan mo na muscle. And opposite naman sa bulking, yung food intake mo naman dito is pababa. Kasi kapag binabaan natin yung food intake natin, naturally yan, we will lose weight, and yung goal natin is yung weight na magda-drop is majority galing sa fats. And we can only facilitate that process kapag meron tayong proper training regimen sa gym para nagagamit natin yung stored fat natin as energy sa mga training sessions natin. So in short, yung dalawang phases na yan is very crucial for us to develop yung physique natin at mag-progress tayo month after month, year after year. So, how will you determine if kailangan mo ba talaga mag-bulk or mag-cut? Yan yung sasagutin ko next after nitong next exercise natin.
Okay, so paano mo malalaman kung ano ba dapat na phase yung kailangan mo unahin? So, meron lang tayong simple guidelines. Pero again guys, pagdating sa physique natin, overall, it's a matter of trial and error pa rin. So, meron tayong set na guidelines na simplified na pwede natin sundin para ma-initiate natin yung progress natin. Pero along the way, may mga adjustments tayong kailangan gawin. So, lahat ng adjustments na gagawin mo, whether mag-cutting face ka man or mag-bulking face ka man, nakadepende yun generally sa body type mo. So, that is why it's really important na kung possible and if the budget allows na mag-hire ka ng coach para at the same time, hindi ka nagsasayang ng time and hindi ka nagsasayang ng pera kasi kapag nagka-trial and error ka, gagastos ka pa rin. Pero kung wala ka pa sa point na you are able na mag-hire ng coach, then follow this guideline. So very simple ito yung kailangan mong gawin. When it comes to these two phases, meron tayong isang key indicator na kailangan tignan and that is your overall body fat percentage. So yung pinaka-step number 1 natin dyan is to figure out kung anong level ba yung body fat mo ngayon so that makapag-decide ka kung kailangan mo ba talaga mag-bulk or mag-cut. So ngayon magpapakita ko ng image dito sa screen and ito yung pwede rin gamitin na basis para ma-assess natin kung ano yung body fat level natin. Okay, so simply put, kapag mataas yung body fat level mo, ideally yung gagawin natin talaga dyan is mag-cut ka muna. Kapag nasa position ka naman na decent or mababa yung body fat level mo, then pwede ka na mag-slowly na mag-start ng bulking phase para mag-gain ka ng size. Okay, so using the image sa screen again, i-assess mo kung nasa above 15% to 20% body fat level ka, then kailangan mong pumasok sa cutting phase for several reasons. Number 1 dyan, kapag mataas yung body fat percentage natin, hindi na efficient yung katawan natin to utilize the food that we eat na magamit natin as energy. So ibig sabihin yan, kapag magpapasok ka pa ng excess food na meron ka pang sobrang daming stored energy as fat, yung kakainin mo na excess na food, automatically or majority niya masustore lang din as additional fat. Another reason dyan is kapag mataas yung body fat level mo, yung mood mo, yung appetite mo, yung overall well-being mo is affected din. So hindi maganda sa feeling kung mataas yung body fat level natin. And syempre lastly, yung overall health natin. Hindi na natin kailangan pag-usapan kung ano yung mga health risk na meron kapag overweight tayo. Pero alam na natin yan, kapag mataas yung body fat level natin, dumadagdag yung risk natin, tumataas yung risk natin sa mga diseases. So, kailangan talaga natin na ilagay mo na yung sarili natin sa healthy point para hindi lang efficient yung katawan natin, kundi healthy pa tayo na mag-start sa fitness journey natin. Okay, the other side naman dyan is kapag yung body fat level mo naman is below 15% and yung visual reference mo nyan is kapag nakikita mo yung abs mo, define yung abs mo. Siyempre, subjective yan. Kung underdeveloped yung abs mo, siyempre hindi mo pa masyado makikita. Pero generally, kapag meron kang abs and define yung abs mo, ibig sabihin yan, mababa yung body fat percentage mo. And kapag ganun yung situation mo, then you can start slowly bulking para mag-start ka na mag-gain ng size. And syempre dahil lean yung foundation mo, may mga advantages. So una dyan is kapag lean yung foundation mo, lahat ng ipapasok mo na food, efficiently mo siya nagamit as energy sa training sessions mo. So ibig sabihin, yung kakainin mo na excess food, magagamit mo siya as energy, makapag-train ka ng intense, mas stimulate mo yung muscle mo, mas lalaki ka. Second thing nyan is overall health mo, syempre opposite yung kanina. So nalilesen mo ngayon yung risk mo sa mga unwanted diseases kasi nga nasa lean foundation ka, maganda yung starting point mo. And syempre pangatlo dyan is since na lean yung foundation mo, mas ma-extend mo yung bulking phase mo. So compared sa nag-start ka na medyo makapal pa yung taba mo, darating yung point na siguro 4 weeks ka lang or 6 weeks ka lang, kailangan mo na mag-cut down ulit kasi unmanageable na yung body fat level mo. Pero kapag sinagad mo muna na lean foundation ka, mapoprolong mo siya for 12 weeks, for 20 weeks, for 24 weeks. Depende sa aggressiveness mo sa pag-increase ng calories mo over the period of time. Okay, so yun lang. Sobrang simple lang ng guidelines na binigay ko. So, hindi natin kailangan gawing sobrang complicated yung phases na yan. Although mayroong mga adjustments na kailangan gawin, yun lang talaga yung basic na basis mo whenever you want to decide kung magka-cut ka ba talaga o mag-bulk.
probably yung next question mo is paano ko ba i-set up yung food mo? Paano mo ba i-set up yung mga meals mo? Paano ba yung mga training split na gagawin mo? Ilang meals per day ba yung kailangan mo kainin? Kailangan mo ba ng supplements? Paano mo ba matatrack yung progress mo? Paano mo ba gagawin yung mga adjustments na kailangan mong gawin para tuloy-tuloy yung progress mo? And those are exactly the topics na i-discuss natin sa mga future videos natin. So again, hit the subscribe button dito sa channel para ma-notify ka whenever I release new content. And then again, I would like to remind you na if you want to learn more firsthand sa mga live training, sa mga Q&A sessions, I will be hosting that inside our private Facebook group. So the link is in the description box below. So click mo lang yan, join the group, and I will accept you. And whenever we release new trainings, live trainings, Q&A session, dun ko ipopost para makita mo agad. Alright, so that's it for this video and hopefully nakatulong, and until next time, peace.